Hindi makapaniwala si Letty anong ginagawa ng asawa niya sa building ng Valencia Furnitures dahil mukhang nagulat din ito na makita siya hindi siya nakaapuhap na sasabihin o dapat bang magsalita siya. Pero bago pa siya makahuma ay inalis na ni Damon ang tingin sa kanya at bumaling sa mga kasama nito. Pagkatapos ay lumakad na palayo sa kanila na parang walang nakita. Kahit na alam ni Letty na sekretong pagiging mag-asawa nila ay kailangan ba siya nitong deadmahin ng ganoon? Kahit man lang simpleng tango para lang i-recognisa siya ay hindi nito ginawa. Hindi niya tuloy naiwasang makaramdam ng inis at munting hinanakit. Tuloy binilisan na lang niya ang paglalakad patungo sa cafeteria. Idadaan na lang niya sa kain. Ang nararamdaman niya, "Oh my God! Ang swerte natin, Letty. Nakita natin si Mr. President." Mahina pero patiling sabi ni Aya na mabilis na umagapi sa paglalakad niya. Tumango na lang si Letty kahit hindi siya interesado sa sinasabi nito. Wala rin siyang pakialam sa presidente nila dahil hindi pa rin siya makarecover sa pangdededmang ginawa ni Damon sa kanya. Marahil isa sa mga kasama nitong umibi sa elevator, ang president nila. Nakaupo na sila sa isang lamesa sa cafeteria ay mukhang hindi pa rin makaget over si Aya sa pagkakakita nito sa presidente nila. Si Letty naman ay tahimik na kumain. Nang matapos kumain ay agad na siyang nagayang bumalik sa opisina nila. Kahit nagrereklamo'y pumayag naman ito. Kakaupo lang niya sa cubicle niya nang sumunga mula sa inner office nito si Mrs. Ramos at lumapit sa kanya. May kasunod itong isang magandang babae. Bahagyang nakakunot ang noo ng immediate boss niya. "Leticia, anong ginawa mo ha?" Tanong nitong may bahid ng pagtataka at pagkabahala. Nalito siya sa tanong nito. Ano hong ginawa?" "Pinapatawag ka sa president's office. Heto nga't nagpunta pa ng persona dito si Miss Olos," sabi niya itong tinuro pang babaeng kasama nito. Napaawang ang mga labi ni Letty sa sinabi nito. Napansin din niya na maging ang mga katrabaho niya, lalo na si Aya na patingin sa kanya. "Hindi ko ho alam," lito pa rin sabi niya. Tumikhim si Miss Olos. "Well, you'll know when we get there. Follow me, ma'am," sabi nitong nagpatiunan na sa paglakad. Litong bumaling si Letty kay Aya na nagtatakang nakatingin sa kanya. Pero sumenyas naman ito sa kanya na sumunod na siya sa babae. Walang magawang tumaliman na lang siya. Nasa loob na sila ng elevator patungo sa pinakaduktok ng floor nang hindi si Letty makatiis. "Miss, bakit ba ako pinapatawag?" Kabadong tanong niya. Ngunit imbis na sumagot ay lumingon lang ito sa kanya at binigyan siya ng matamis na ngitit hindi nagsalita. Pero nakikita niya sa mga ngiti at tingin nito na may alam ito kung ano na ikinaaaliw nito. Hindi na lang tuloy siya nangulit pa. At nang marating nilang executive office ng president ng Valencia Furnitures, ay lalong tuminding kaba ni Letty. Muntik na niya itong mapigilan ng basta-basta nitong binuksan ng pintuan. Pagkatapos ay dire-diretso itong lumapit sa isa pang pinto na marahil ay patungo sa private office ng president. Kumatok pa ito doon at sumilip. "Let her in," narinig niya sabi ng nasa loob. Bahagya siyang napakunot noo dahil pamilyar sa kanyang tinig na yun. At nang balingan siya ni Miss Olos at minwestrang pumasok ay nakakunot pa rin ang noo niyang tumalima. Nang makapasok siya ay nalaki ang mga mata niya nang makita si Damon doon. Bahagya itong nakahilig sa hamba ng lamesa at may binabasang folder. Nang sumara ang pinto sa likuran niya saka siya nakapagsalita. "Anong ginagawa mo dito?" Manghang tanong ni Letty. Lumingon to sa kanya at bahagyang nagsalubong ang mga kilay. "What are you talking about?" "Because I'm the president, of course," sabi ni Damon na lalong kinalaki ng mga mata niya. President? Paano nangyari yun ipag-aari ito ng mga Valen? Hindi na ni Letty na ituloy ang sasabihin niya nang maalalang Valencia nga palang apelyido ni Damon. Nabasa niya yun sa marriage contract nila na pinirmahan niya. Pero masyado siyang lutang ng mga panahong iyon para maisip na related to sa kumpanyang pinapasukan niya. At eto pa pala ang infamous company president nila. Napatapik siya ng noo sa napagtanto. "At ikaw, hindi mo sinabi sa akin na dito ka nagtatrabaho. I was caught off guard when I saw you a while ago," sabi pa ni Damon na tila inis pa. At ito pang may ganang mainis sa kanya. "Hindi mo naman tinanong kung saan ako nagtatrabaho ah. Besides, hindi ko alam na itong kumpanyang pinag-usapan niyo lagi ni Lolo Mel." "I was caught off guard too.
Mariing sabi ni Letty. Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Damon. You don't know what your company president looks like? Hindi makapaniwalang tanong nito. Medyo napahiya naman si Letty. Nag-iwas siya ng tingin. Well, 1 buwan pa lang naman ako dito. At nung orientation, nakatulog ako kaya hindi ko naabutan ng speech mo, nasabi niya. Sa pagkagulat niya bigla itong tumawa. Manghang napalingon siya rito. Mas nagmukha itong bata ngayon tumatawa to. Nakatulog ka? You're really weird. Natatawa pa rin sabi ni Damon at dumiretso na ng tayo. Pagkuway nilapag nito sa lamesa ang folder na hawak nito at lumakad palapit sa kanya. Well, never mind. Kumain ka na ba? Tanong ni Damon sa normal na tinig. Somehow his question took her off guard. Tumango na lang siya. Hindi ni Letty naisip na tatanungin nito kung kumain na ba siya matapos siya nitong deadmahin kanina. Nang tila nabasa nitong iniisip niya ay hinawakan nitong kamay niya sa labis niyang pagkagulat at hinatak siya palapit sa sofa na nasa isang panig ng opisina niya. Mga board of directors ang kasama ko kanina. Of course, they don't know that we are married. Paliwanag nito kasabay ng pag-upo nito at paghatak sa kanya. Napaupo na rin siya sa tabi nito. Sumandal to sa sofa na tila hapong-hapo. Saan ba kayo galing at mukhang pagod na pagod ka? Hindi nakatiis na tanong ni Letty. Lunch meeting, tipid na sagot ni Damon at pumikit. Stay for a while bago ka bumaba ulit. Mag-iisip ako na pwede mong idahilan kung bakit kita pinatawag. Dahil dito ka nagtatrabaho ay mas hindi mo pwedeng sabihin ang relasyon nating dalawa. Alam mo naman siguro na kaya tumaas ang sales ng kumpanya ay dahil sa magazine issue kung saan ako na-feature. Most of the clients came to Valencia because they know I am a single. At hindi yun kayabangan, it was a fact. Mahabang sabi ni Damon, nagbuga sa Letty ng hangin. Alam ko, wala akong pagsasabihan, sabi na lang niya. Good, at least bear with it for a while. Mas mahinang sabi nito pagkatapos ay hindi na nagsalita at nanatiling nakapikit. Napatitig na lang sa Letty sa mukha nito. Marahil ay umaga na ito natulog kaya ngayon inaantok ito. Saglit pa niyang pinagmasdan ang mukha nito bago nakisandal na rin sa tabi nito. Nang ginawa niya yun ay noon lang niya naalalang hawak pa rin pala nitong kamay niya. Napatingin siya doon. Their hands seemed to fit perfectly well. Masarap din sa pakiramdam ang init ng kamay nito sa kamay niya. Maging ang tamang-tamang higpit ng pagkakahawak nito noon. Maya-may naramdaman niya ang bigat nito sa gilid niya at ng malalim na paghihinga nito. Bahagya niya itong sinilip. Nakasandig na ito sa kanya at mukhang tulog na. Hindi na niya naiwasang mapangiti. Iniwasan niyang kumilos upang hindi ito magising. Matagal-tagal nang lumipas nang makarinig si Letty ng mahinang pagkatok sa pinto. Pagkatapos ay bumukas iyon, niluwanon si Miss Olos at napatingin sa kanila. Nakaramdam siya ng hiya nang makita niya ang kakaibang ngiti sa mukha nito habang nakatingin sa kanila ni Damon. Napaisip tuloy siya kung alam nitong tungkol sa kanila ng lalaki o hindi. Magsasalita sana siya na sumenyas itong babalik na lang daw ito. Pero bago pa tutuluyang makalabas ay naramdaman na niyang nagising na si Damon. What is it, Lani? Tanong nito sa sekretary nito. You have a meeting with the client in 15 minutes, sir. Sabi naman ng sekretarya nito pagkatapos ay muli nang lumabas. Binitawan na ni Damon ang kamay niya at bahagyang umungol. Ngayon lang ako nakatulog ng ganito sa trabaho. Mahinang sabi nito tila takang-taka sa sarili. Pagkatapos ay tumayo ito't inayos ang sarili. Tumayo na rin sa Letty wala sa loob na nahawakan ang kamay niyang binitawan nito. Biglang pakiramdam niya ay may kulang sa kamay niyang iyon kaya kailangan niya yung hawakan. Tumikim siya. I think kailangan ko na ring bumaba. Anong sasabihin ko kung bakit mo ako pinatawag? Tanong niya rito. Tumingin ito sa kanya at bahagyang napahawak sa noo na para bang hindi pa nito naiisip ang sagot sa tanong niya. Just tell them na kailangan lang ng tulong ng sekretarya ko sa paghahanap ng files. At nagkataon na ang resume mong nahatak ni Lani. Sabi ni Damon at lumakad na patungo sa lamesa nito. Kahit ako hindi makukumbinsi sa dahilang naisip mo. Pero hindi na siya umimik at tumalikod na rito. Palabas na sa Letty ng pinto nang may maalalang itanong dito. Lumingon siya. Sa bahay ka ba magdi-dinner? Napatingin ito sa kanya na tila natigilan. Pagkuway bahagyang umangat ang gilid ng mga labi nito. Why? You will cook dinner? Tanong ni Damon na mukhang naghahamon lang. Akala yata nito hindi siya marunong magluto. Nakataas ang noong ngumiti siya. Sure, so sa bahay ka magdi-dinner? Tila naman nag-isip ito pagkatapos ay nagkibit balikat. It's fine, I guess. Lumawak ng ngiti niya. Okay, see you later. Aniya rito tuluyan nang lumabas ng opisina nito. Nakasalubong pa niya si Miss Olos na malawak pa rin ang ngiti.
Bigla tuloy siyang napaisip kung alam nitong tungkol sa kanila ni Damon. Pero bago pa niya maitanong iyon ay narinig na niyang tinawag ito ni Damon. Nag-excuse na ito sa kanya at pumasok sa opisina. Hindi ni Letty na iwasang mapatingin sa mga ito dahil hindi naman naisara ng babae ang pinto. Kung ibang titingin ay mapagkakamalang may kung anong namamagitan sa mga to. Kung magandang lalaki kasi si Damon ay maganda naman ang sekretary nito. Pareho ring may aura na isang professional na taong dalawa kaya hindi masagwang tignang magkasamang mga to. Pinilig niyang ulo dahil sa tinatakbo ng isip niya at dahil sa mabigat na pakaramdam na bigla niyang nadama sa dibdib niya habang nakatingin sa mga ito. Marahas na inalis na niyang tingin sa mga ito at mabilis na lumabas ng opisinang iyon. Kanina pa tingin ang tingin si Letty sa wall clock na nasa kusina. Mag-aalas 9 na ng gabi pero hindi pa umuuwi si Damon. Lumamig ng hapunang niluto niya. Nauna pang kumain sila Aling Isyang at Mang Gio kaysa sa kanila. Kanina sinubukan niyang tawagan ang opisina nito pero walang sumasagot. Gusto niya sana itong tawagan sa cellphone pero na-realize niya na hindi niya alam ang number nito. Noon niya lang napagtanto na mukha siyang ewan sa paghahanda ng hapunan para kay Damon. Bigla niyang naalala na ilang araw pa lang naman silang magkakilala at hindi ibig sabihin na legal silang mag-asawa ay talagang akto itong asawa sa kanya at uuwi ng maaga. At ano nga bang pumasok sa kokote niya at tumaakto siyang may bahay dito? Sayang ang effort niya. Napabuntong hininga siya at tumayo na. Isa-isa niyang tinakpan ang mga niluto niya. Pagkatapos ay nagpaalam na siya kay Aling Isyang na matutulog na siya. Baka parating na rin si Sir Damon, ma'am. Pigil nito sa kanya. Pilit siyang ngumiti. Kung dumating siya, pakitanong na lang kung gusto niyang kumain. Matutulog na ho talaga ako. Paalam na Letty rito at tumiretso na sa kwarto nila. Mabigat pa rin ang pakaramdam niyang nagpalit siya ng pantulog at nahiga sa kama. Gusto niyang pagalitan na sarili niya dahil nakakaramdam siya ng ganoon. Ano bang problema niya? Ngayon nakikipag-isip-isip siya ay hindi naman nangako si Damong uuwi ng maaga. It's fine, I guess. Yun ang sagot nito sa kanya nang tanungin niya ito. Ibig sabihin hindi to sigurado. Pero umasa siya at mukhang tangang nagluto nga. Mariin siyang pumikit at namaluktot sa kama. Mukha kang ewan, Letty. Why are you acting like a loyal wife to him? Dinaan na lang niya sa tulog ang pagkainis niya sa sarili. Alas 11 na nakauwi si Damon. May kliyente silang mahirap kausap kaya natagalan ang pakikipag-usap nila rito. Mabuti na lang at kasama niya si Lani na siyang magaling makipag-usap sa mga may edad na lalaking kliyente nila. Pagpasok niya sa kabahayan ay agad niya na po ng tahimik ng paligid. Hindi na siya nagtataka dahil tsak na tulog na si Letty ng ganoong oras. Kahit siya'y pagod na rin at nais nang matulog. Paakyat na siya ng hagdan nang tawagin siya ni Aling Isyang. Kumain na ho ba kayo, sir? Tanong nito sa kanya. Oho, matulog na rin ho kayo. Aniya rito at akmang aakyat ng muli nang mapansin niyang tila nagbagong ekspresyon sa mukha nito. Parang may nais itong sabihin sa kanya pero hindi magawang isatinig. Bahagya tuloy siyang napakunot noo. Ano ho bang gusto niyang sabihin? Tanong na ni Damon. Imbis na magsalita ay sumulyap ito sa panig ng kusina. Dala ng curiosity muli siyang bumaba ng hagdan at naglakad patungo sa kusina. Nang makarating siya doon ay natigilan siya nang makita ang nakatakip na kung ano-ano sa lamesa. Biglay kahit na hindi niya yun buksan ay alam na niya kung ano yon. Nakaramdam siya ng tila mainit na haplos sa dibdib niya habang nakatitig doon. Nagluto ho si ma'am ng hapunan at kanina pa niya ho kayo hinihintay. Dahil hindi niya ho kayo matawagan, natulog na lang siya. Pukaw sa kanya ni Aling Isyang. Agad si Damon na nakaramdam ng guilt sa sinabi nito. Kung kailan nakita niya ng mga yun ay saka lang niya naalala na sinabi nga pala ni Letty sa kanya na magluluto ito. Masyadong natuon ang utak niya sa pakikipagnegosasyon niya sa kliyente nila kanina at hindi nakauwi kaagad. Bigla niya ring naisip na hindi nga pala nito alam ang number ng cellphone niya at kahit siya'y hindi alam ang number nito. They were practically strangers to each other. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin katanggap-tanggap na inindyan niya ang effort nitong ipagluto siya. At the same time, nangihinayang siya na hindi niya yun nakain habang nasarap niya to. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makitang satisfaction sa mukha nito kapag sinabi niyang nasarapan siya sa luto nito. At bakit ganito na ako mag-isip ngayon? Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ibinaba niya sa isang silyang attache case niya at umupo sa isang silya. Pagkatapos ay inalis niya ang takip ng mga pinggang pinaglagyan ni Letty ng luto nito. Pahingi naman ho ng juice Aling Isyang, aniya sa matandang nakatitig lang sa kanya.
Tumalima naman ito at pinaghain siya. Walang salitang mabilis niyang kinain ang mga pagkaing naroon. Masarap nga itong magluto kaya hindi na niya kailangang pilitin pang sarili niya at naubos niya yon. Nang matapos siyang kumain, ihinahuli pa niyang nakangiting nakatingin sa kanyang matandang babae. Tumayo na siya at muling kinuha ang attache case niya. Pakiligpit na lang ho. Nang tumango ang matanda ay dumiretso na siya sa silid nila. Lampshade lang ang bukas sa loob ng silid nila. Pagkapasok ni Damon ay kaagad na lumipad ang tingin niya sa kama. Nakita niya nga doon si Letty na mukhang mahimbing nang natutulog. Nakapamaluktot ito na parang bata habang balot na balot ng comforter. So childish. Naiiling ngunit napapangiting na isip niya habang nakatitig dito. Saglit pa niya itong pinagmasdan bago siya kumilos upang magpalit ng damit. Nang makapagpalit siya ay maingat siyang sumampa sa kama. Gumalaw ito at bahagyang uminat pero hindi naman nagising. Sumukob siya sa comforter at patagilid na humiga paharap dito. Sorry for being late. Hindi ni Damon napigilang maiusal. Pagkuway maingat niyang inilapit ang mukha nito at ginawaran to ng magaan na halik sa gilid ng mga labi. Natigilan siya. What was that urge to kiss her for? Napatitig na naman siya rito. Hindi ito dumilat at base sa malalim pa ring paghinga nito ay tulog pa ito. Pagkatapos ay gumalaw ito at sumiksik sa kanya. The feel of her soft body against his made his muscles constrict. Parang bigla ring nagalawan ng kalamnan niya. Parang nahigit niyang hininga at natakot gumalaw dahil baka kung anong magawa niya sa walang kamalay-malay na asawa niya. Nang bumuntong hininga ito na para bang nakakita ito ng komportableng posisyon ay napabuntong hininga rin siya. Pumikit na rin siya. Maybe getting married is not really that bad. At tulad ng maalimpungatan siya kaninang umaga na maramdaman niyang sumiksik ito sa kanya. Hindi si Damon nakatiis na hindi iyakap ang braso niya sa bewang nito at higitin to palapit sa kanya. The feel of her body close to him made him feel contented. Pakiramdam ni Damon na wala ang lahat ng pagod at stress niya sa trabaho. Hindi pa nagtatagal ay nakatulog na siya. Hindi mapigilan ni Letty ang mapangisi kahit na magmukha man siyang tanga sa tingin ng mga taong nakakakita sa kanya. Maganda ang araw niya. Kaninang umaga kahit hindi niya naabutan si Damon ay nag-iwan naman to ng note sa side table ng kwarto nila. Nakasulat doon ang cellphone number nito at maiksing mensahe na may meeting daw itong kailangang puntahan ng sobrang aga. Kaya nauna na itong umalis. Alam niyang kababawang maituturing pero nawalang tampo niya na hindi ito umuwi ng maaga ng gabi dahil alam sa simpleng note na iyon. Nang bumaba naman siya sa kusina ay sinabi sa kanya ni Aling Isyang na kinain daw ni Damon ang niluto niya nang dumating to kagabi. Yung balitang yun pa lang ay nakapagpaganda na ng gising ni Letty. Hindi niya akalaing ganun lang kadaling magbabago ang mood niya sa simpleng aksyon ni Damon. Samantalang ilang araw pa lang naman niya itong kakilala. Kung masasabi mang kilala niya ito, medyo natatakot na siya sa kawirduhan na nararamdaman niya. Pero mas gusto niyang ignorahin na lang muna yon. I can't believe it. Totoo bang chismis? Narinig niya sabi ni Jenna. Napalingon siya sa cubicle nito. May kausap itong iba nilang ka-department at mukhang seryosong pinag-uusapan ng mga to. Hindi lang yung chismis. Talagang may nakakita kay Mr. President at sa sekretary niya sa isang high-class na restaurant kagabi. Yung kakilala ko sa marketing department ang nakakita sa kanila. They seem to be so intimate with each other while eating dinner daw, sabi ng kausap ni Jenna. Tila may mabigat na bagay na biglang dumagan sa dibdib ni Letty sa sinabi nito. Na walang ngiti at saya niya, sumagi sa isip niyang eksenang nakita niya sa opisina ni Damon, kung saan bagay na bagay itong tingnan at ang sekretary nito. Kumpara sa kanya ay hindi hamak na mas maganda at matalino ang babae. At mukhang kaya ginabi ito ng uwi ay dahil kasama nitong sekretary nito. Habang naghihintay siya rito at lumalamig ng niluto niya ay abala ito sa pakipag-dinner sa babae. Alam niyo, hindi naman malabong mangyari yan, singit ni Aya na nakalapit na pala sa kanila. Palibhasa, lunch break na kaya nakapagdaldalan ng mga to. Usually ang mga office romance ay nangyayari sa pagitan ng boss at ng sekretary niya. Maganda at intelihenteng babae si Miss Lani, kaya hindi malabong hindi magkagusto sa kanya si Sir. Idagdag pa na halos hindi naman sila naghihiwalay na dalawa. Hindi malabong magka-developan sila, sabi pa nito. Hindi yun nakatulong sa pagsama ng pakiramdam niya. Inalis na niyang tingin sa mga ito at bahagyang napayuko. Napahawak sa Letty sa dibdib niya na makaramdam siya ng bahagyang kirot doon. Nanlalaki ang mga matang natigilan siya. Ano nangyayari sa akin? Hoy Letty, hindi ka pa ba tatayo dyan? Tara na sa cafeteria.
Aya sa kanya ni Jen at Aya. Tiningala niyang mga ito at pilit na ngumiti. Pagkatapos ay tumayo na rin. Nawala na siya ng ganang kumain. Pero kapag sinabi niya yun sa mga ito ay tsak na magtatakang mga to. Tara, aya niya sa mga to. Sinundan na lang niyang mga to sa paglalakad. Malapit na sila sa cafeteria. Nang mapatigil ang mga to sa paglalakad, muntik pa siyang mabunggus sa mga to. Bakit kayo huminto? Tanong niya sa mga to. Naku, mukhang totoo nga ang chismis. Kainis naman. Mahinang maktol ni Jenna. Sa sinabi nito'y nasundan ni Letty ng tingin ang tinitignan ng mga to. Parang may bumikig sa lalamunan niya nang makita si Damon. Kaagapay ang sekretarya nito at mukhang abala sa pag-uusap ng tungkol sa kung ano. Alam naman niya na baka tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan ng mga to. Ang kaso, ang ganda-gandang tingnan ng mga tong magkasama. Nang mapalingon ang mga ito sa panig nila at masalubong niyang mga mata ni Damon ay biglang tumalon ng puso niya. Kahapon pa niya ito huling nakita kahit nasa isang bahay lang naman sila nakatira. Nang mahagip na tingin niyang nakatingin din sa kanyang sekretarya nito ay bahagya siyang natauhan. Nasa kumpanya sila tang alam doon ay hindi sila magkaano-ano. Kaya bago pa siya magtampo kapag nag-iwas ang tingin si Damon sa kanya ay inunahan niya na to. Huy, ano ba kayo? Tara na! Aya ni Letty kila Jenna at Aya. Nang mukhang walang balak kumilos sa mga to ay hinatak niya magkabilang braso ng mga to at inakay na ang mga ito patungo sa cafeteria. Iniwasan niya muling sulyapan si Damon kahit nakita niya sa gilid ng mga mata niya na sinundan siya nito ng tingin. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.